Good morning mga ka-builders, happy trekings po. Kamusta po kayong lahat? Mag-update po tayo ng project natin dito sa Parañaque, no? So mga ka-builders, pasensya na po kayo. Late na naman yung ating pag-upload sa ating YouTube channel. Alam kong inaabangan nyo lagi yung ating mga bagong project, yung update ng ating mga ginagawa. So, kaya mga ka-builders, eto na at ihahatid ko po sa inyo yung pinaka-update ng project na ito. Kung nakikita po ninyo yung itsura ng bahay. Ito po yung unit na ito ay lumang style na po. Na-renovate na po ito, kaya ganyan po ang itsura niya. So ngayon, sa tagal ng panahon na rin po ng pagkaka-renovate, siguro nagsawa na rin yung may-ari, kaya binigyan namin ng bagong bihis. So, bagong itsura. Ayan po siya. So, kung nakikita po ninyo, sa kagustuhan ng may-ari na mabago naman yung itsura ng bahay nila, so, ginawa nating modern house. Actually, mga ka-builders, tayo na lang po ang nagdi-design nito. Wala po siyang pattern, walang engineering design, architectural design na ibinigay sa atin yung may-ari dahil malaki po ang tiwala niya sa akin na mababago natin yung itsura ng bahay niya. At nagpapasalamat po kami sa may-ari. Shout out po Sir Cesar. Maraming salamat po kay Ma'am Tess. Maraming salamat po sa inyo sa tiwala ninyo. So ngayon mga ka-builders, itong kesame nito ay halos lahat po siya is PVC panel. Less maintenance nga naman po sa kagustuhan ng may-ari na dahil sa matanda na at senior na, so ito yung retired house nila, kaya pinabago na po nila yung buong interior. Dahil may kalumaan na rin po yung bahay, kung makikita po ninyo sa itsura pa lang po, maging sa hagdan, ayan, maging sa estilo ng design ng interior, ganun pa rin po, dating style po yan. So wala po kaming binago sa structural. So, ang ginawa po namin dito ay yung disenyo lang ng mga installed na katulad ng kesame, mga cabinet, pintura, at saka yung pag-modernize ng lahat ng detalye sa loob ng bahay. Ayan. Yung mga salamin, steel window, dahil po steel window po yan, ngayon ang ginawa po namin dyan ay ginawa na naming sliding window, pati yung sliding door. Ayan. So mga ka-builders, lahat po yan ay nabago, pati yung bubong. So binago na rin namin yung mga yero niya, yung ibang part, dahil sa medyo may kalumaan na. So dito sa taas mga ka-builders, may 3 kwarto. So kung nakikita po ninyo, lahat po yan ay puro PVC panel. Ayan. So ang kainaman lang po kasi sa PVC panel ay tipid po sa maintenance. Hindi mo na kailangan na taon-taon magpapintura. So, punas-punas lang po yan at malinis na po. Balik sa normal, balik sa bago. Ayan. So, ginagamitan po namin yan ng metal paring para less anay. So, yung lahat po ng mga braces niyan o lahat po ng mga frame niyan para sa kesame ay metal paring na po yung ginamit natin. So, alam naman po natin yan, alam po naman ng ibang mga gumagawa na yun talaga ang ginagamit. Hindi na po sila gumagamit ng kahoy. So, modernized na po talaga yung sistema ng panahon natin ngayon. So, dito para tipid naman kami sa space, sliding na rin po yung ginamit namin para dun sa gate. Ayan. So, nakapag-tiles na po tayo, no? Kaya, halos dito sa part na to, 1 buwan na lang yung trabaho namin. Ayan. So, ayan, binalikan ko po natin sa inyo. Pinakita ko uli sa inyo na naka-tiles na po yung buong bahay. So, ito pong video na ito, sama-sama na po doon sa pagbibideo ko na hindi ko na i-upload. So, dapat nga po talaga, araw-araw ako nag-upload. Gawa nga po ng ang nangyayari, naiipon po lahat yung video ko. Kaya, makikita po ninyo sa isang upload ko, sa isang video na to, na halos sa simula, marumi, sa simula, walang tiles, sa simula, walang kesame. So, ang nangyayari po, dahil sa naiipon, makikita nyo naman bigla, instant, may tiles na kaagad, ano. So,
Humihingi po ako sa inyo ng pasensya dahil sa madalang na upload at saka yung nakikita po ninyo, instant kaagad na mayroon. Pero magkagano'n pa man, detalyado pa rin kung ano yung mga ginagawa namin. Ayan. So dito mga ka-builders sa hagdan na ito, wala po kaming binago dito. Dahil ang gusto ng may-ari ma-retain yung itsura ng hagdan na maging wood pa rin siya. Ayan. So kaya ang gagawin namin dito, ibabarnisan talaga namin, pagagandahin, at maging natural yung itsura niya. Ayan. So kompleto na po yung tiles dito sa baba, sa taas. Ayan. So ang gagawin na lang po namin dito ay ito nakapag first coating na kami ng pintura. Yan para sa mabilisang trabaho. So actually mga ka-builders, kami mayroon ng halos 4 na buwan o 3 buwan na trabaho na rito. Dahil nga po sa masyadong maselan yung trabaho namin kaya tumatagal po ang ganun. Lalo na pag finishing po, yun nga pong sinasabi ko sa inyo, sa finishing talagang matagal ang trabaho. So ito na sa CR tayo. Yung design ng CR, kami na rin po ang nagdiskarte. Sa mga electrical wiring yan, yung may-ari pa rin ang nasusunod kung saan ipupwesto. Kaya nga may mga pahabol kami na pagbubutas, gawa nga po ng yung iba ay pahabol na lang sa ilalagay. So ito na nga po mga ka-builders, yung labas ng bahay. Ayan. Mayroong ginawa natin dito sa minodern na rin natin yung style ng gate. Ayan, pangkaraniwan po talaga para maka-less na rin po sa sa ibang mga bagay na lalo na sa materyales. So para maging mas maganda yung design ng gate nila, ito na po yung ginagamit nila. Yung planks na yon. So ngayon mga ka-builders, ito na yung harapan ng bahay. Ayan, yung pinaka-gate, pinaka-garahe. So dito naman nakapagkabit na rin tayo ng aluminum cabinet. Ayan. Doon sa may dining area. So nire-ready na rin po namin yung para doon sa mga cabinet ng walk-in closet. Ayan, yung makikita po niyo yung mga plywood na yan. Ginamitan na rin po namin ng laminated plywood. So number 1 na rin yun para less sa mga hassle ng pintura, makinis na siya, smooth. Ayan. So dito naman sa CR sa baba, okay na siya. Magkakabit na lang kami ng mga accessories, pati yun dito sa kusina. Ayan. So accessories na lang po. Ayan, kung nakikita po ninyo yung mga pahabol na butas na yan na dinaanan ng wiring. So may mga pahabol pa dahil paglalagay ng mga ventilador, saksakan sa taas, CCTV, yun. Ayan. So yung ilalim ng hagdan, kinubera na po namin. Ayan. So itong hagdanan na to, sa huli na namin yan pipinturahan. Ayan. So kompleto na po yung itaas. Ayan. Okay mga ka-builders. So ngayon, dito naman po sa walk-in closet, nang-install na po kami ng, ayan, kinakabit na po namin yung walk-in closet, yung cabinet niya. Ayan. So halos mayroong 3 cabinet po ito dito sa master, doon sa gitnang kwarto at saka doon sa pinakahuling kwarto. Ayan, kumpleto na. Nakakabit na rin yung tangke ng tubig. Ayan. So dito sa taas, kaunti na lang. Dito naman sa laboratory na lang ang problema namin. So halos makumpleto na mga ka-builders. So ito na siya. Ito na yung walk-in closet. So sliding po yung magiging pinto niyan dahil maliit lang po yung space diyan sa kwarto na yan. So dito naman may nakakabit na rin. Ayan. Sliding rin po yung pintuan niya. Fix cabinet po lahat yan. So ang ginamitan po natin yan ng laminated plywood. So dito naman po sa master bedroom, naglagay naman po tayo ng display rack. Tapos isang cabinet na maliit. Ayan. So mga ka-builders, ibibiting ko muna kayo sa inyong panonood. Puputulin ko na po muna ito dito. At magpapasalamat ako sa may-ari kay Ma'am Tess at kay Sir Cesar sa tiwalang ibinigay nila sa akin
na kahit na hindi pa tapos, iniwan na nila dahil nag-travel na po sila. So, abangan nyo na lang po ang susunod na video nito. Dahil ilang araw na lang po tapos na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at inaasahan ko po na panoorin nyo lagi ang ating video.